Morning guys, update sa area, maulan, basang itlog. So tapos harvest tayo today, pang 5 harvest ng ating sitaw. Tapos ayan, namatay. So real talk dito sa sitaw, is sitaw farming profitable? Is may kitaan ba? May kita ba sa sitaw? Sa inyong beginner's guide, if you are new to farming, yan yung tatalakayin natin today. Again, i-harvest ko na tong pang seeds ko kasi parang naluya na yung puno. Kasi dami ng bunga hindi na harvest kasi ito yung pang seeds natin, tapos paangat. Yan. Mangyari kasi guys, ganito, parang beans na yung bunga sa taas kasi hindi na maka-absorb ng pagkain. So yan yung kulang, walang kain, kaya naging beans, hindi na string beans, beans na pero high version, hybrid. Kasi kulang sa kain. So ito yung pang seeds natin, kukunin na natin to ngayon after natin mag harvest. So pang 5 harvest ng ating sitaw. Thanks God. Update sa presyo, pababa ng pababa, spaghetti pababa. So may bubong na dito, nagsalubong. Yan, ganda na tingnan. So kaya magsalubong dito sa sitaw. So is sitaw farming profitable? Yan yung tanong. So again, harvest natin last pang 5 ngayon. So may nakuha ng 200 kilos, almost 200. Kasi guys, dito sa sitaw matagal mag-harvest, tapos mag-iskuhi pa sila doon, yung mag-segregate, yung mag-packing pa sila. So kukunin nila yung nauna namin sa pag-harvest kasi matagal, time consuming. So last harvest 324, so ngayon baka 300 plus din. Thanks God, at least laking tulong. Tapos yung presyo pababa. Tapos na kami guys, time check 10:40 kasi wala tayong harvest today sa Ampalaya. Ngayon ay Monday, so change schedules possibly bukas, tapos libing ng iyaan ko bukas, so walang harvest. So yung presyo na lang, last Sabado 33, last Tuesdays 35, last Tuesday 42. So pababa yung trends, so pang 5 today. So ito na yung natira after nakuna ng almost 200 kilos. 200 ba? Iwan ko. So doon tayo sa tanong. Shout out ni Magic Inting. Kami 5 dito guys. Yung ex-girlfriend ko, yung pinakamabilis mag-harvest, sila mang nag-una. Ay nako. So is sitaw farming profitable? Real talk. Again, sa farming guys, kahit anong gulay is profitable, depende yan sa pag-timing talaga. Kahit ano. Dito sa sitaw, kailan mo sasabihin na maski doon ka lang sa break even, So based dito, yung presyo na 30, 33, provided maganda lang yung paglago, ay kumbati na, bonus na yun pag may lumampas pa. Ayan, mainit na, ulan init guys sa area. Ito yung look after maharbisan, wala nang malalaki. Tapos yung pag-harvest natin, maski maliit dinala kasi next harvest is Thursday pa, so Webes
So mangyari, mahihinog. Maski ganito, pwede na to. No? So is sitaw farming profitable? Yan yung tanong. Again, the same sa lahat ng gulay. Lahat po ay profitable. Lahat ng item ay profitable. Lahat ng gulay is profitable in the sense pag makachamba ka sa presyo. No, so of course dito titingnan natin is yung ano, yung break even side. No, so dito price 30. Ilang kilo na tayo? 300 ano, first 48, second 168, third 253, fourth 324. So ngayon mga 300 plus din. So 3368. So mga nasa 1,000 kilos na yung nakuha natin dito sa 5 harbisan pa lang. No, so based dyan, price 30, bawi na. No? So kasi yung capital dito is ano yan eh. Dito sa sitaw is yung pinakamalaki is yung seeds. No? So tapos may building ka na. Dito may building na tayo. So yung ano na lang, kunting labor, kunting abono, kunting spray. So in short, yung 30,000 bawi na dito sa sitaw. So itong mga ganito, parang ganansya na, provided yung presyo is ganon. So dito din, yung worst sa sitaw is aabot yung presyo hanggang 5. No? So dyan, pag ganon yung presyo, wala kang kikitain for sure. No? Tapos may labor pa. Kasi yung pag harvest sa sitaw is matagal. No? Dito yung 300 kilos, ano kami? 1040. Start kami ng 8. Tapos 5 kami. So 300 divided by 5. Ilang kilo lang per individual. No? 60 kilos. 60 maximum 70. 70 kilos per tao na mag-harvest ng ganun kadami. No? So 300. So in short, pag mag-harvest ka ng 500 kilos, so ilang tao yung kukunin mo? Diba? Tapos yung presyo tag 5, lugi ka talaga. Kasi dito sa sitaw, hindi pwede mahinugan. No? Diba? Pinapakita natin doon is mahina yung ano, puno ito. Sayang. Mahina yung hindi kinuna ng mga bunga. Kasi nga, yung nutrients, no? Ay hindi na-absorb sa taas. Doon lang sa mga bunga. Shout out kay Jiril saka kay Jukjuk. Ito yung mga harvester na napaka tibay, napaka bilis mag-harvest. Kaya nito 100 kilos in 3 hours. Kaya Jok? Mahirap yung 100 kilos guys. Sa akin siguro yung maximum ko pag mag-harvest ako ng sitaw in 4 hours. 4 hours. Siguro maximum na yung 80 kilos ko. Kasi masakit na oh. Ito no. Lagom na gani. Nagtry ako ng ano, yung pang-harvest. Binili ko sa Shopee. Mahirap. Kasi yung ano, pag ganun mo, hindi comfortable, no? Second doon tayo sa tanong, is sitaw farming profitable? Ang sa atin is mas malaki. Kuha ko rin hinog Jok. Dadari Jok. Pare hinog do. Sila de managa kog hinog. Pado, kuha kaya ito ng lisuhon. No, is sitaw farming profitable? Again, ang sagot dyan maybe is paano ka tumama sa presyo. Paano ka, yung bang best luck mo, yung best chamba mo, paano ka tumama sa presyo. Again, may mga tips tayo dito paano tumama sa presyo. Is yung number 1 is yung panahon talaga, no? So dito pag may land prep ka, tapos marami yung nagtatanim, huwag kang magtanim, no? Dito sa sitaw, taghang kayong kuhan lagi da. Mau din kusog kay kadam. Taghang madala pa.
Itong ganito, mahinog na to. So tapos nasa bubong na yung mga bunga kasi gumagano na sila, so up and down na. So of course dito bago lang tayo na ulanan, carry lang to, tapos later mag-aabono tayo, granules lang, gilig-gilig. Ano pa rin, 1620 plus triple 14. Yun yung papakain natin para yung paglago tuloy-tuloy, no? Again, ulitin natin, lahat ng gulay ay profitable. Ang nasa sa atin lang is paano natin yung bang matsyempohan yung presyo, paano natin ma-jackpot yung presyo. Yayungil na nyo dong, kay bugat yun na dong. Damat ato. Ang pwede ra. Isiloklok rin dyan. Ito na mga 60 plus mga. Ang bantal. Ang laki. Liso, akanang hinog, Dave. Dada. Muna kang ituyo dato. Ayaw, ituyo. Kaya ito na ikuan. Isulod, ikuan. Butang sa bantal. Kaya rin sa ubos kay atong harbison ring hinog. Basta ring garab dada. No, so again, yung pag jackpot ay dito sa sitaw ay mahirap. So doon lang tayo maka-jackpot. Ito is yung extremes yung weather, no? So ano yung extremes yung weather? Yung bang sobrang init or sobrang ulan. No, pag magtanim ka nung times na yon, no, so hindi rin yung pwede yung ulan init na panahon dito sa sitaw kasi marami kang kasabay. So pag marami kang kasabay, chances so jackpot ka sa mura. So, yan yung ano dito, yung iniiwasan ko sa area namin is yung times na yun bang after ma-harvest yung mga mais, no? After ma-harvest yung mga mais, di talaga ako magtatanim ng sitaw. No? Bakit? Kasi sabay-sabay 'yon. No? Sabay-sabay na may land prep kasi mais, after mais yan, sitaw or ano yung mga itatanim. Pero kadalasan yan is sitaw. So ano pa yung titingnan ko para di man jackpot na jackpot, at least yung presyo is boundary, no? Yung 30, again profitable na yan provided 30, no? So sa atin is ano pa rin, so ano pa yung mga ginagawa natin. So yung isa pang tututukan ko is yung magtanong ako sa tindahan, so ano yung after yung may ulan, no? Lalo pa yung say for example 2 weeks walang ulan, tapos umulan saglit, no? Tapos malakas, so yun bang ready for magtanim. So doon ako, so magtatanong tayo sa tindahan ano ba yung mga binibili nilang seeds. Isa din yan, mga simple tips na kailangan mong tatandaan dito sa sitaw. Kasi dito sa sitaw is madali lang talaga, konti lang yung capital, no? Madali lang magtrabaho, tapos yung mga sakit keri-keri lang. Dito keri lang yung mitumil lang yung ano mo, mas tipanguod, kaya lang yung mitumil mo, depende sa area mo, no? So that's the real talk dito. So again, ito yung mga issues, no? So is yung price talaga, price, no? So maraming nagtatanim, ayan, matsamba ka sa sabay-sabay lahat, tag 5, no? So yan yung worst, yan yung kinatatakutan ko dito sa sitaw, yung price talaga, no? Aabot ng 5. Nakatry tayo dati, katry tayo ng 5, harvest ka ng 800 kilos, tapos yung tao mo pakarami, aabot pa ng 10, kukulangin talaga, no? So yan yung mahirap kasi mag snacks, mag lunch, so walang matira.
no? Tapos mag-spray ka pa, magpakain, so wala. So yung profits dito sa farming is ano talaga, is yung paano ka maka-timing sa presyo. That is the best paraan. Paano ka yun bang mas malaki yung ganansya, provided maganda yung tanim. Kadalasan naman na mangyari maganda yung tanim mo o maganda ng tanim ng lahat. So yan yung mura yung presyo, no? Ang worst dyan is pangit pa yung tanim mo, is mura pa yung presyo. Hindi, parang ikaw lang nag-iisa. That's the worst thing and the saddest one, no? So that's it. Again, thank you Lord sa ating sitaw. Panglimang harvest na. So pang survive, no? So meron tayong pang survive. Di pa hinog ari dam. Pakidala dam. Pa jacket ako babaw dam. No? So thanks God. So yun lang guys. Mag-harvest pa kami dito sa hinog. Yes, again, yung matitira mga maliliit na lang after mag-harvest. Basta yung gap ay 3 days kasi next harvest natin is ano pa, Huwebes, no? So ito ay harvest natin today kasi naging mahina yung sitaw, nagilo, kulang na sa kain kasi na-absorb na ng mga dami na. May nakita akong nanurok, iturok na, limang may sumibol dahil hinog tapos na ulanan. Yun lang, maraming salamat. Ito pa rin si Jupilo Farmer, anak ni Matoy ang farmer nga gwapo, suhito, may kahibalo panay saba kay manoon pa ko. Salamat and God bless. Thank you Lord, thank you guys, thank you sa ating mga sitaw.